God bless you, beloved Brother Repel. At tayo po'y manalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Ama o Diyos, mga pangyarihan sa lahat, madalas sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat muli sa paglagis mo sa bawat yugto ng panambahan sa gabing ito, sa mga papuring awitin, sa bahagi ng patutuo at lalo-lalo pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. At sa pagkataong ito, malapain marapati may ibang lingkod ng iyong salita. Ito'y aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan. At sa pawat panalangin, aming minamahal, aming ginagali Evangelista, Weldes Almeda, langis sa mga ibang lingkod, O Diyos. Hallelujah. Nawa ito'y maging kabusugan ng aming mga nagugutom na kaluluwa. At sa iyong mga pangyarihang pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng gumawa ng kaaway, demons of destruction, the opposing spirit, the powers of darkness, ay command you be bruised in Jesus' name. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamalapay ng Jesus. And first and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dear Jesus. And I give the honor and respect to the man of God, our word, the beloved, honorable evangelist, Pastor Weldes Almeda, the entire prophet of our loving God, and his beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. And we'll always remember that blessed memory and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Lina Almeda, beloved Mama there. And a pleasant evening to everyone. Ating mong palapakan natin pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga nakikisa sa ating panambahan sa gabi ito, maging sa ating mga beloved brethren, diyan po sa may dakon ng Abu Dhabi, sa Fujairah, lahat-lahat po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minimahal. Everybody say, praise the Lord. Atin na pong buksan, minimahal, ang ating banal na kasulatan from the book of Joshua, chapter 7, verse 11 up to 13. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 13. Ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalangsan din ang aking tipan na aking iniutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ng Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway. Sapagkat sila'y naging sinumpa, ako'y hindi na sasainyo pa, maliban na inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. May itinalagang bagay sa gitna mo, o Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang tinalagang bagay sa gitna ninyo. Amen. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Seriousness of sin. Amen. Kabigatan ng kasalanan. Hallelujah. So, mga minimal, dito makikita po natin minimal ang Israelites, na kung saan dahil sa isang pagkakasala sa pamamagitan ni Akan, mga minimal, sila ay natalo ng kanilang mga kaaway. Amen. Dahil si Akan ay kumuha ng itinalagang bagay. Amen. Kaya sabi ng malapay noon, ako'y hindi inasa sa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Jesus. Kita niyo may malang isang pagkakasala ng kanilang kasamahan. Lahat apektado.
Amen. Tingnan niyo mga minimahal. Nung si Joshua nagpadala ng spy doon sa kanilang kalaban, pagbalik ng spy o yung sa Biblia sa Tagalog, mga tiktik, mga minimahal, para tingnan kung anong gagawin nila kapag sila'y harap na sa gera, mga minimahal. So pagbalik ng inutusan ni Joshua, sabi nila, ang kalaban ay kayang-kaya natin. Sabi ng mga spy na tumingin doon, mga minimahal, sa kanilang mga kalaban. Siguro, sabi ng inutusan ni Joshua, wag ka nang magpagod, sabi gano'n. At kayang-kaya ng mga 3,000 na mga sundalo. Kakayanin na natin yung ating kalaban. Dahil in-underestimate nila ang kanilang kalaban, mga min, dahil na mahina nga, mga minmahal. Kumbaga, kayang-kaya nila. Amen? Subalit, nabigo sila, mga minmahal. Dahil yung kalaban nila na napakahina, yung mga tauhan ni Joshua, ito ay sinaktan, bumalik, natalo sila sa kanilang pakikipagbaka. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minmahal, ang essence ng kasalanan, ito ay ang pag-disobey. Amen? Sa ating malapay noon. The essence of all sin is disobedience to God. Amen. Hallelujah. Pag di ka sumunod sa kautusan ng malapay noon, yan ay kasalanan, mga minmahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Nakikita mo mga minimahal na makikita natin na hallelujah, pag mayroon isa lang, mga minimahal, na gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng malapay noon, apektado ang lahat. Amen. Apektado ang lahat. Pero itong tandaan natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, walang makatatago sa mata ng mahal na Panginoon. Lahat ay hayag sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya ito ay warning sa mga mananampalataya na ang dapat iwasan natin, mga minamahal. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi katulad nung araw na kahit na ikaw ay gumawa ng kasalanan, yung Diyos na ating pinaglingkuran noon, mga minamahal, ito ay patay na Diyos. Pero dito sa atin, mga minamahal, pagka tayo ay nakalabag sa mga palatuntunan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mayroong paalala ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga lang, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, ang mahal na Panginoon hindi katulad ng sili na pag kinain mo, mararamdaman mo agad yung anghang. Diba yung mga sili na mga maanghang? Pag kinain mo, talagang mararamdaman yung anghang ng sili. Ang mahal na Panginoon hindi ganon. Amen? Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Pero pag dumating naman sa punto na talagang, sabi nga sa kasabihan, dapat nang kalusin, sobra na, kailangan ng kakalusin ng malapay noon yan. At pagka dumating na sa punto na yung galit ng malapay, yun naman ang nakakatakot. Amen. Kaya tayo ay pinapaalalahanan ng ating pinakamalapay ng Jesus dahil ang gamot ng pagkalimot, paalala. Yun lang. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Jesus. Matindi ang itong paglabag sa kalooban ng ating pinakamalapay na Jesus. Tingnan niyo may naman ang sabi ng verse 12 ng Book of Joshua chapter 7.
Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi nakatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging sinumpa. Ang sabi ng malapay noon, ako'y hindi na sasain niyo pa. Amen? Pag ganun pala, may talagang, kasi ang malapay noon, siya po ay just. Amen. Matuwid ang malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Hallelujah. Hindi siya nalulugod doon sa mga gumagawa ng hindi ayon sa kanyang kalooban. Sabi dito, ako'y hindi nasa sa inyo pa. Maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Amen. Kaya ang sabi dito sa verse 13, bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan, at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, may itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Amen. Hindi alam ni Joshua yung bakit bakit natalo ang kanyang mga sundalo. Na mahina naman yung kanilang kalaban, maliit lang na bansa. Amen. Kaya nga ang sabi ng spy, huwag na tayong magpagod, kailangan 2,000 to 3,000 lang ang ipapadala doon. Dahil in-underestimate nila, dahil alam nila na kayang-kaya nila. Dahil mahina nga. Pero ang hindi nila alam na mayroon isa na nagkasala. Kaya sila ay natalo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Kaya nung umiyak na si Joshua sa mahal na Panginoon, ito yung sinabi ng ating pinakamalapay noon. Amen. Ibig sabihin, lahat ay nakikita ng ating pinakamalapay na Diyos. Amen. Anong sabi mga minamahal ng Jeremiah chapter 16 verse 17? Lord, praise the Lord dito sa aklat ng Jeremias. Kabanata 16, ang talata ay 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha o nanganglilingid man sa kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Amen. Amen. For mine eyes are upon all their ways, they are not hid from my face, neither is there iniquity hid from mine eyes. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. So, lahat ay nakikita ng ating pinakamalapay na Diyos. Ito yung pakatandaan dapat ng bawat mga mananampalataya. Amen? Marami tayong dapat iwasan, mga minmahal. Amen? Sabi ng malapay no, sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Amen. Sila ay hindi nangakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Amen. Wala tayong maitatago sa ating pinakamalapay na Diyos. Amen. Lahat ay nakikita ng malapay noon. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay na Diyos. Isa lang ang nagkasala, apektado ang buong congregation. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. At dito mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, nagre-reveal ang mahal na Panginoon. Nagre-reveal. Hallelujah. Pero silang nakikita mga vision. Ipinapakita ng malapay noon kung anong nangyayari sa church. Amen? Hallelujah. Kaya, meron tayong tinatawag na discernment. Amen. Makikita mo, mga minbal, malalaman mo, bakit ganun? Buhay ang Diyos natin. Hallelujah. Palapakan natin ating pinakamalapay na Jesus. Kaya ano ang nangyari mga minamahal? Ano nangyari kay Akan at sa kanyang
pamilya. Ito yung nakakatakot, mahimal. Ati pong basahin ang Joshua chapter 7, verse 19 up to 26. Medyo mahaba ba ito, mga minimahal? Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat po ng Josue, Kabanata 7, talata 19 hanggang 26. At sinabi ni Josue kay Akan, Anak ko, isinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya, at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag ka maglihim sa akin. At sumagot si Akan kay Josue at sinabi, Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam, ang mainam na balabal na yaring Babylonia, at ang 200 siklong pilak, at ang isang dila na ginto, na 50 siklo ang timbang, ay aking ngang inimbot at aking kinuha, at narito, nangakukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Sa gayoy nagsugo si Josue ng mga sugo, at kanilang tinakbo ang tolda, at narito, nakakubli sa kanilang tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon. At kanyang kinuha sa gitna ng tolda, at dinala kay Josue, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Josue at ng buong Israel, nakasama niya si Akan na anak ni Sera, at ang pilak, at ang balabal, at ang dila na ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat niyang tinatangkilik, at kanilang isinampa sa libis na Akor. At sinabi ni Josue, Bakit mo kami binabagabag? Babagabing ka sa araw na ito ng Panginoon, at binato siya ng mga bato na buong Israel, at sinunog nila sila sa apoy, at binato sila ng mga bato. 26. At kanilang binuntunan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na ang libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Amen. Amen. Everybody say, Praise the Lord. Hallelujah. Dahil doon, mga minamahal, sa ginawa ni Akan, ang sabi, mga minamahal, nung siya ay nag-confess na kay Joshua, sabi ni Akan, nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal at yaring Babylonia, at ang 200 siklong pilak, at ang isang dila ng ginto na 50 siklo. Ang timbang ay aking ngang inimbot at aking kinuha, at narito nangakubli sa lupa sa gitna ng aking tulda, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay na Sus. Yun yung kasalanan ni Akan, mga minmahal. Amen. Kaya, nung makita ng ating mahal na Panginoon, yung pagkakasala ni Akan, mga minmahal, ito yung sinabi ng mahal na Panginoon kay Joshua, na ito ang dapat gawin. Amen? Kaya nung nag-confess na si Akan kay Joshua, tingnan nyo may lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng meron siya, pati yung kanyang pamilya, apektado. Kinuha ng mga Israelites yung pag-ari ni Akan. Pati yung kanyang pamilya, binato sila hanggang sa mamatay. Grabe. Ganon sa Old Testament, mga minmahal. Amen? Everybody say, Praise the Lord. Kaya, nakakatakot, mga minmahal, sa ating kapanahonan, mga minmahal, ano po ang sinasabi ng James chapter 1, verse 15? Dito po sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 15. Kung magkagayoy ang kahalayan
kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Amen. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. And sin when it is finished, bring it forth death. Amen? At ang kasalanan pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Amen. Mula sa maliit. Amen? Kasalanan ay minsan ay nagmumula sa maliit. Amen? At habang ginagawa ng tao yung maliit na pagkakasala, yung kaaway ng Diyos tuso eh. Amen? Pagagandahin yan, pagagandahin. Amen? Hallelujah. So doon sa maliit na pagkakasala, dahil sasabihin ng tawa, okay lang pala. Amen? Sabi ko sa inyo, ang malapoy hindi katulad ng sili na pagka kinain yung sili, naralasahan yung anghang. Ang malapay noon is slow to anger. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay na Jesus. Hallelujah. So hanggang sa lumaki yung kasalanan at ito na, ang kasalanan ay nagbubunga na ng kamatayan. Amen. The wages of sin is death. Amen. Hallelujah. So, tingnan niyo kung inyong nakuha, mga inbal. Si Akan, siya lang ang nagkasala, pero yung buong congregation apektado. Amen. At nung dumating na yung punto, yung parusa bali ng malapay noon, yung judgment, yung anong meron siya, lahat kinuha sa kanya. Pati yung kanyang pamilya apektado. Binato sila, pinarusahan. Hanggang sa silang lahat ay namatay. Sinunog. Grabe. Ganon ang ating pinakamalapay noon. God is a consuming fire. Apoy na mamumugnaw ang ating mahal na Panginoon. Yun yung nakakatakot. Amen. Hallelujah. Kaya, mga minmahal, anong sabi ng Proverbs chapter 28 verse 13? Praise the Lord. Dito sa mga kawikaan, Kabanata 28, ang talata ay 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pangsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay nagtatamo ng kaawan. Amen. Praise the Lord. Amen. He that covereth his sins shall not prosper, but those who confess it and forsaketh them shall have mercy. Maawa ang ating pinakamalapin pag ikaw ay nagpapahayag ng iyong ibig sabihin, nagko-confess ka. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Subalit kung tinatakpan yung kanyang pagkakasala, amen, sabi ng Biblia, siya ay hindi giginhawa. Amen? Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ibig sabihin, mahabag sa iyong malapay noon, maawa ang malapay noon. Amen? Palapakan natin ating pinakamalapay ng Jesus. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito'y inaaral sa atin ng ating pinakamalapay para ang Kristyano maging, sabi nga, be wise. Amen? Be not unwise. Amen? But be wise. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Amen? Huwag yung alam mo nang hindi maganda. Labag sa kalooban ng malapay noon. Gagawin pa natin para tayong bata, mga minimal na alam mo nang hindi kalooban ng malapay noon, gagawin mo pa. Dapat, sabihin ko sa inyo, ang mga Kristyano, hindi huli ang pagsisisi,
kundi dapat laging nasa unahan. Una palagi. Ganon ang Kristyano. Amen. Kaya pag magsisi, huli na, wala na. Amen. Katulad ni Akan. Hindi kagad siya nagsabi kay Joshua na ganito. Wala, tinago niya. Yung kanyang mga ninakaw, tinago. Nung natalo na sila, dahil nakita ng malapay noon eh. Amen? Lahat ay hayag sa harapan ng malapay noon. Walang maikukuble sa malapay noon. Amen? Hallelujah! Lahat ay hayag sa harapan ng malapay noon. Amen. Hallelujah. Ganon na ganon sa ating paglilingkod dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kaya ang malapay nagpapaalala, may mga tayo ay kumbaga pinapakialaman ang malapay noon, pinapalo tayo. Amen. Para wag nang lumaki pa yung kumbaga hindi man tayo perpekto. May mga pagkakataon, mga minimal na yung mga light lang na mga pagkakasala, di ba? Hindi naman tayo, sabi nga nila, yung kalabaw daw, kahit na 4 yung paa, mga minimal, nagkakamali pa. Amen, kalabaw na yun, tayo, 2 lang yung paa natin. Pero yung pagkakamali, mga minimal na hindi mo sinasadya, palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. May mga pagkakamali minsan, mga minimal pagkakasala na katulad nung may naghanap sa'yo. Di ba? Ito ay mga light lang na mga pagkakasala. May umahanap sa'yo. Tapos sabihin mo ng kasama mo, sabihin mo, wala dito, nandiyan ka. Di ba? Dahil siguro meron kang dapat iwasan. O meron kang pupuntahan. Amen? Sabihin mo sa kasama mo, may naghanap sa iyo. Sana si brother, si sister. Sabihin mo sa kasama mo, sabihin mo, wala dito. Nandiyan ka. Pagsisinungaling yan. Liars go to hell. Yan ay yung sinasabing mga maliit lang na pagkakasala. Siguro may mga importante. Amen. Siguro yung naghanap sa iyo, gusto lang mamasyal, hindi naman importante, ikaw, pagod ka. Di ba? Anong gagawin ko ron? Nag-init-init doon. Samantala dito, makakatulog ako ng mahimbing, makakapagpahinga ako. Yung pupuntahan doon. Wala naman, makapagod lang ako. Kaya, sana si brother, si sister, sabi mo sa kasama mo, sabihin mo, wala dito. Yung, di ba? Pero kasalanan pa rin yun. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ating pinakamalapay na Diyos. Hallelujah. Yun yung mga sinasabing light lang na mga pagkakasala, pero kasalanan pa rin. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minimal, hallelujah. Sabi ng ating binasa, mga minimal, kailangan ipahayag natin. Amen? Yung ating mga pagkakasala. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang sabi ni Haring David sa malapay noon, Panginoon, siya sa atin mo ako. O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yun dapat ang ating mga prayers para hindi tayo magkakamali, mga minamahal. Amen? Sa anong paraan? Kaya nga lagi tayong dadalaw dito sa gawain. Amen? Dahil dito, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng power.
Amen? You will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen? Magkakaroon ng kapangyarihan para labanan yung kasalanan. Amen? Magkakaroon ka ng kapangyarihan para mamuhay na may kabanalan. Amen? Hallelujah. Ang ating buhay, parang, kumbaga mga minmahal, kung ihalin tulad natin sa cellphone, ang cellphone, pag panay ang gamit, nalulubat. Pagkalubat na, wala na. Amen? Hallelujah. Wala na, hindi mo na siya magamit, mga minmahal. Amen. Kahit anong gawin mo, wala na. So kailangan, para bumalik yung power, i-charge mo. Amen. Ganun sa ating paglilingkod sa malapay noon. Minsan tayo ay nanghihina, pero, hallelujah, para ma-charge tayo mga minmahal, kailangan natin ang malapay noon. Kailangan natin ang Holy Spirit, mga minmahal, na mag-guide sa atin, magtuturo sa atin, mga minmahal, upang maiwas tayo sa mga patibong ng kaaway. Hallelujah. Kaya kailangan natin ang palaging dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon para tayo maging full church, mga minmahal. Hallelujah. Meron tayong kapangyarihan, magkakaroon tayo ng kapangyarihan, mga minmahal. Itong ating pagdalo sa gawain, napaka-importante. Dito tayo tinuturuan ang ating pinakamalapay na Sus. Di ba? Dito natin nalalaman kung anong kalooban ng malapay noon. Yung hindi natin maunawaan, ipapaunawa sa atin ng malapay noon sa magitan ng salita ng Diyos. At malalaman natin ganito pala yun. Ganun pala yun. Ito pala yun. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Hallelujah. Puri ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Makin malawal tayong oras sa ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni King David sa mahal na Panginoon, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng bagay,
puso ko'y iyong sinisiyasa. Hallelujah! Praise the Lord! Buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak kong ang lalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa sa'yo ay hiling. Ang lahat kong lihim, O Jesus. Mga may patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating pinakamalapay ng Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw na, Hallelujah! Praise the Lord! Jesus! Hallelujah! Praise the Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay Praise the Lord! salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Isa pa! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Say hallelujah! Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ay pinapaalanan tayo. Diba? Amen? Yung nakakatakot, yung hindi ka napakikialaman ng malapay noon. Ibig sabihin, wala nang pakialam sa iyo malapay noon. You are a bastard, sabi ng Biblia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pero pag pinapalo tayo, mga minmahal, yon ang tanda na ikaw ay iniibig ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minamahal tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat tayo nakakaranas ng palo, di ba? Amen. But after that, tayo ay nag-iingat na. Amen, dahil ang malapay na stricto pala ang malapay noon.
Amen. Hallelujah. Pag dumating na yung palo, mga minamahal, hallelujah. Diyan na, mga minamahal, hallelujah. Nararamdaman natin yung sakit, yung kirot, na masakit pala mamalo ang malapay nun. Para sa uulitin, wag na natin gagawin, mga minamahal. Ganon ang ating mahal na Panginoon dito. Kaya tayo ay magpasalamat dahil tayo ay tinuturuan, inaaralan. Amen. Pinapaalalahanan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil tayo ay iniibig, minamahal ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. May mahal at sa pagkataong ito. Hallelujah. Tayo po ay may baguhan, mga minamahal, ating pong sa Abu Dhabi. Hallelujah. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una po ay panampalataya. Ibig sabihin na ikaw ay sumampalataya na meron lamang nag-iisang Diyos na gumawa ng langit at lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po, ito yung tinatawag na repentance o pagsisisi. Ibig sabihin ng pagsisisi, ito ay pagtalikod sa gawaing makasanlibutan. Ngayon ikaw ay nagsisisi na, gagawin mo na ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ang pangatlo ay itong tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Yan po ay kailangan, mga inmahal. Hindi yan sali sa reliyon o sikta ng panampalataya, kundi may yan po ay ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ng malapayon kay Nicodemo, you must be born again. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So you must be born again. Kailangan ng lahat ng tao. Sino ka man, anumang katayuan mo sa buhay, presidente ka man, senador ka, congressman, mayor ka, hallelujah. Anumang katayuan mo sa buhay, lahat kailangan ang bautismo. We need the baptism. Amen? For the remission of our sins. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Walang bayad yan, mga minman. Anytime na kayo ay gusto willing na magpabautismo, gagawin namin, mga minman. Seconds lang yan. At ang pang-apat, ito yung tinatawag na bautismo ng banal na espiritu ng ating pinakamalapay ng Diyos. Ang Diyos na pong gagawa sa inyo yan, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa malapay noon, mga minman. Ang sabi ng Biblia, ang magpapatuloy hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Lahat tayo magpapatuloy, mga minman. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay, aking tagapagligtas. Patawarin mo pa ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ako sa sampo ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay manalangin sa inyo. Maraming salamat po, pinakamalaming Panginoon Jesus, mga kaluwang ito tumanggap sa iyo. At sa bawat panalangin na aming minamahal, aming ginagaling Evangelista, Worldist, Dalmerit, and Prophet of God, patawarin mo sila sa mga pagkakasala, isulat mo ang kalamang pangalan sa kalatang buhay sa iyong karian. Iligtas po sila, sampo ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At tayo po inadako namin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Sabi ng God bless you po. Pwede na kayo makabalik sa inyong kinaupuan, ating mga beloved newcomers. Tayo po ay manalangin sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang mga o Diyos, mga pangyarihan sila na manala sa pangalan ni Jesus. Hallelujah po, panalangin aming minamahal, aming ginagaling Evangelista, Worldist, Dalmerit, and Prophet of God. O Diyos, narito kami dumadalog sa entro ng biyaya bagong lahat. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, saan mo kami nasumpungan sa aming makahinaan. Patawarin mo ang bawat isa sa amin malapay noon at nakikita mo ang bawat kahilingan ng mga anak.
Tagpuin mo, pangyalihin mo, simulang kamamaraanan, mga kapatid na may mga kinakarap ng mga problema. Bigyan mo ng kalutasan, mga nanghina, ng lupaypay. Patagin mo nga lang panampalataya, mag-isa mga beloved brethren, nasa mga banig ng karamdaman, ano mga pagkukulang, ano mga kadahilanan, o sila nagkakaroon karamdaman, patawarin mo sila sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, pagalingin mo ka lang mga karamdaman, simulang kamamaraanan, higit sila at panghawakan mo kami hanggang sa pagbabalik ko, Diyos. Ito pong aming samot padalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Inyo na pong ipatong may naman inyong isang kamay sa inyong ulo at ang isang kamay sa parte na inyong katawan na naroon ang inyong karamdaman kung may karamdaman man. At babanggitin niyo po kung anong inyong karamdaman. Ito po yung ating palalayasin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay manalangin, mahal. Abo ng kilang ama o Diyos, mga pangyarihan sa lahat, o madalas sa pangalan ni Jesus, sa pangalangin namin, minimal aming ginagalang evangelist, the wellness, struggle, and the property of God, sama-sama namang sinasaway ang lahat ng uri, makaramdaman sa mga kabatiran, I command you right now, demons of infirmity, sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, demons of COVID-19, I command you, cast out. Sickness be healed, problems solved, vices be gone. By the name of Jesus, demons of doubt and belief cast out from them. In Jesus' name, be healed, be blessed, and by the name of Jesus. At atin na pong babanggitin ang Hallelujah, praise the Lord ng 3 beses kasamang pagtalon. Sabay-sabay po tayo mga inmalo. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Jesus. At hanggang dito na lang, mahal, lahat ng